Muli po, isang maligayang oras ng pananalangin at pag-aaral ng banal na salita. Sa lahat po ng aming mga tagapakinig sa ating broadcast sa radio at sa lahat po na nanonood sa ating Facebook live at ganun din po ang mga tumutunghay at nagbibigay din ng pansin na nanonood din sa ating YouTube channel ng Palawan Adventist Academy. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat ngayon ay pang-5 topiko at kayo ay patuloy na sumusubaybay sa serye ng ating pag-aaral. Sa oras na ito, nais ko pong
ipaalala sa inyo at gusto kong kumustahin kayo. Kumusta po yung mga prayer request ninyo na inipit nyo sa inyong Biblia anong nakaraang tupiko na ating pag-aaral sa aklat ng 1 Juan Kapitulo 5, talatang 14 hanggang 17. Mayroon po ba sa inyo ngayon na mga tagapakinig at mga mahal naming estudyante, mga magulang at mga kaibigan na nanonood na sinagot ang inyong panalangin? Kung kayo po ay nakaranas ng kasagutan, maaari lang po mag-comment sa ating YouTube channel upang malaman din po namin kung ano ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa inyo, kung paanong ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Sa oras na ito ay pag-aaralan natin ang pang-5 topiko na may pamagat na The Obedient Lifestyle and Prayer. Sa 1 Juan Kapitulo 5, talatang 14 at 15 ay nagsasabi, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibinigay Niya ang anumang hingi natin na naayon sa Kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga Niya tayo. Alam din nating ibinibigay Niya ang hinihiling natin sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, Ama na nasa langit. Kami po ay muling lumalapit sa inyong banal na trono ng awa upang hilingin ang pamamatnubay ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Tunay na alam naming dinirinig niyo, O Diyos, ang aming mga dalangin. Kaya kami po ay nagsusumamo ngayon na samahan niyo po kaming muli at inyo kaming pakabanalin sa inyong mga banal na katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pabalita ng 3 anghel at ang panawagan nito sa isang buhay na masunurin. Ang unang anghel ay nagpaabot ng mensahe na ang sabi, matakot ka sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat ang oras ay dumating, ang oras ng paghatol ay dumating. Sangayon sa Kapahayagan o Apokalipsis Kapitulo 14, talatang 7. At ang bagong tipan ay nasulat sa salitang Grego at ang mga salitang ito na nagsasabing matakot ay ginamit ang tekstong ito at ito ay isinalin na ang ibig sabihin ng matakot ay respeto o kabanalan o pagbibigay, pagkilala. Ito ay isang mahalagang ugali ng katapatan sa Diyos. Ito ang nagtataas sa ating kaisipan na maging masunurin sa Kanyang kalooban. Kaya nga ang matalinong tao na si Haring Solomon ay nagsabi, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. O ito ang katungkulan ng tao. Kaya nga mga minamahal ko, dapat tayong matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang kautusan sapagkat ito ang katungkulan ng lahat ng tao. Sapagkat dadalhin ang bawat isa sa Kanyang magagawa sa paghuhukom. Kalakip na nito ang mga lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama, sangayon sa Kapitulo 12 ng Ecclesiastes, talatang 13 at 14. So mga minamahal na mga kaibigan, mga mahal na estudyante, mga magulang at mga tagapakinig, isang malaking hamon para sa atin na dapat ang bawat isa ay matutong kumilala, gumalang, o matakot sa ating Panginoong Hesus sapagkat katungkulan ito ng lahat ng mga tao. Anumang sekta o anumang relihiyon na yung kinabibilangan, mayroon tayong isang dapat gawin. Ito ay ang matakot sa Diyos. Bakit? Sapagkat darating ang araw na mayroong paghuhukom na gagawin ang Diyos. At kung siya ay maghuhukom na,
Ano ang gusto natin na magiging karanasan? Gusto ba natin na tayo ay hindi mapabilang sa maliligtas at isasama ng Panginoon Diyos sa kanyang kaharian? O gusto nating masaya tayo na makakasama natin ang ating mga mahal sa buhay, lahat ng ating mga pinagpagalan ay sama-sama tayo na maglilingkod sa Diyos? Katungkulan po natin ito na dapat sundin ng ating Panginoon. Kaya nga kung iisipin natin na ang pagsunod sa kautusan ay isang napakamadali na bagay na ito'y magdadala sa atin o magpapahayag sa atin ng ating mga kahinaan, ang ating mga karumihan. At ang ating sarili na hindi natin magawa kung ano yung nasa kaibuturan ng ating kaluluwa, yung mga nais natin. Kaya nga kung tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, mas lalong makikita natin ang ating mga sarili na tayo ay marumi sa harapan ng Panginoon. At palagi na ang ating nais na gumawa ng mabuti ay ang kabaliktaran nito ay hindi natin nasusunod ang kalooban ng Panginoon. Hindi natin nasusumpungan ang kalakasan ng nais nating madala, na ninais nating mangyari sa ating buhay. Ang ibig sabihin, kung kailan gusto mong gumawa ng mabuti, ay doon naman tayo hinihila ng pagkukulang o pagkakamali. O purihin ang Panginoon sapagkat siya pala ang magbibigay ng kalakasan sa atin upang maging masunurin tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga si Apostol Pablo ay nagsabi, kung ano ang aking ginagawa, aking naunawaan, ay aking ginagawa, ay hindi ko naman naisa sa katuparan, hindi ko naisa sa gawa. At ang aking ginagawa ay yung ayaw na ayaw ko na aking gustong gawin. Sang-ayon sa Roma Kapitulo 7, talatang 15. Kaya nga ano ang sabi ng Apostol Pablo o solusyon sa ganitong kalagayan? Kaya nga sa huling bahagi ng kapitulo ay nagsabi sa isang patanong na pananalita, sino ang magliligtas sa akin, sa aking katawan na mamamatay? At ang sagot ay ganito sa isang positibong pagpapahayag, I thank God through Jesus Christ our Lord. Ang pwede pala pong magbigay ng buhay at kaligtasan sa atin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat alam ng Diyos, alam ng Panginoong Hesus na talagang tayo ay nagkakasala at nagkukulang. Pero sabi ni Apostol Pablo, ay salamat sa Panginoon Diyos sa pamagitan ni Kristo na aking Panginoon. Ay mayroong solusyon sa mga problema na hindi natin kayang sundin. Hindi natin kayang humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Lagi tayong nagkukulang. Lagi nating hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, it is Jesus Christ, our Lord. Si kay Kristo lamang na aking Panginoon, aking mapapagtagumpayan ang mga kahinaang ito. Tayo ay mahina. We are weak, but He is strong. We are frail, but He is almighty. We are powerless, but He is all powerful. Sangayon sa kay Sister Ellen G. White, nagsabi, Christ's example shows us that our only hope of victory in continual resistance of Satan's attack. He would triumph over the adversary of soul in the conflict with temptation, understands Satan's power over the race, and has conquered in our behalf. So as an overcomer, He has given us the advantage of His victory, that in our efforts to resist the temptation of Satan, we may unite our weakness to His strength, our worldliness to His merits,
and sustained by His enduring might under strong temptation, we may resist in His all-powerful name and overcome as He overcome. Signs of the Times, May 27, 1897. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng halimbawa sa atin upang tayo magkaroon ng pag-asa at pagtatagumpay sa patuloy nating pagtalikod o pakikipaglaban natin sa ating kaaway na si Satanas. Tayo ay magtatagumpay sa ating mga manunukso ng ating kaluluwa. Isang kaaway na noon pa hanggang ngayon ay patuloy na gumagawa ng mga tukso at ang kanyang kapangyarihan ay ninanais niya na tayo'y kanyang malupig at masakop. Subalit bilang mananagumpay, ibinigay ng Panginoon Diyos sa pamagitan ni Kristo ang tagumpay mula sa Kanya. Hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling kakayanan. Subalit ang ating kahinaan kapag inilapit sa Panginoon ay magiging kalakasan at bibigyang halaga natin ang mabubuting gawa na ginawa ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang sabi, tayo ay magiging mapanagumpay bilang Kristiyano, mamumuhay na mayroong pagtatagumpay na kung saan ang ating paningin ay nakatuon lamang sa ating Panginoong Hesus at sa Kanyang kapangyarihan at hindi sa ating mga kahinaan. So as we enter into prayer, mga minamahal, ating panghawakan ang pangako na ating binasa kanina sa 1 Juan Kapitulo 5, talatang 14 hanggang 15. Ang sabi ay, now this is the confidence we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Papakinggan tayo ng Panginoon kapag ang hiningi natin ay sang-ayon sa Kanyang kalooban. At alam natin tayo'y Kanyang pakikinggan, mga minamahal na mga kaibigan. Kapag tayo humingi at ang ating kahilingan ay patungkol sa Kanya, ang sabi ay panghawakan natin na ibibigay ng Diyos ang Kanyang pangako sa pamagitan ng pananampalataya. At mararanasan natin ang isang kamanghamanghang mga bagay at kalakasan sa ating buhay. Namubuhay tayo sa Panginoon at may handa tayo sa Kanyang ikalawang pagdating. Sa katapus-tapusan, mga minamahal kong mga kaibigan, muli kong babasahin sa inyo ang tala na sinulat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13 at 14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gagawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Tayo po'y manalangin, mga minamahal kong mga kaibigan. Panginoon namin Diyos, Ama na nasa langit, tunay na nais nyo na dalhin kami sa isang buhay na masunurin at mapanalanginin sa inyong harapan. Salamat po sa pag-asa na bagaman ang buhay na ito ay punong-puno ng pagsubok at kasalanan, subalit alam namin na sa pamagitan ni Kristo at sa kapangyarihan ng inyong mga banal na salita ay magkakaroon kami ng kapangyarihang mabago ang aming makasalanang likas patungo sa katuwiran ng aming Panginoong Hesus. Gusto po naming makasama sa inyo pong ikalawang pagdating, Panginoon, sa inyong kaharian. Kaya tulungan niyo po kami na mamuhay na sang-ayon sa inyong mga banal na salita. Itinuro niyo po sa amin na dapat kaming matakot o magbigay respeto sa aming Diyos, sapagkat darating ang araw ng paghukom. Subalit salamat po na bagaman kami ay makasalanan, ay inyo kaming ginagabayan, pinapaalalahanan na ang pagsunod sa inyo, ito ang buong katungkulan namin sa inyo. O Diyos, pagpalain niyo lahat ng aming mga kaibigan na nakikinig, nanonood at tumutunghay sa programang ito.
mangyari po o Diyos na inyo po silang dinggin, inyo po silang pagpalain, inyo po silang pagalingin sa kanilang mga karamdaman, at inyo pong ilapit ang kanilang mga buhay sa inyo. Sa pamagitan ng mga salitang aming pinapag-aralan, lalo nawang magkaroon sila ng pagkilala at pagrespeto sa aming Diyos. At kung magkagayon, alam po namin na ang bawat isa ay magtatagumpay kay Kristo sapagkat kayo ang aming kasama. Salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, ako'y nagpapasalamat ng marami sa inyo, mga mahal naming mga magulang, mga estudyante, mga tagapakinig, at lahat po na tumunghay sa ating maikling pag-aaral. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hanggang sa susunod pong topiko, abangan po ninyo ang sunod nating topiko, ang pang-anim na topiko, na ito ay pag-aaralan natin at muli ninyong mapapakinggan at mapapanood sa atin pong YouTube channel ng Palawan Adventist Academy. Salamat po.